Ako si Togashi. Para sa inyong pagsuporta at pagbabasa. Maraming salamat. Ang kwentong to ay naglalarawan ng aking pagiging sabik noong aking kabataan, kaya naman napakalalim ng nararamdaman ko para rito. Nang hindi kinakalimutan ang kapanapanabik na pakiramdam ng mga araw na yon. Simula ngayon, patuloy akong guguhit. Pakiusap, basahin nyo rin kung nais nyo. So, ayun. Ito nga ang kahuli-hulihang ginawa ni Yoshihiro Togashi patungkol sa kwento niyang Yu Yu Hakusho. At mismong si Togashi talaga ang gumawa nitong bonus scene na inilimbag kasama ng huling volume ng Bankoban edition ng Yu Yu Hakusho. Pasasalamat raw to ni Togashi sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento niya. Ito rin ang patunay na hindi si Raizen ang pinakamalakas sa lahat, kung hindi siya mismo. Ang Ultimate S-Class, mangaka na si Yoshihiro Togashi, also known as Evil Panda, na pumapalit kay Jing sa mga meeting ng Zodiac sa Hunter x Hunter. And yes, yung tinutukoy niya nga dito, na sana basahin rin, ay yung Hunter x Hunter mismo. Dahil noong inilabas niya nga to, ay tinatapos niya pa lamang ang Chimera Arc. Bagamat tinutroll lang naman talaga niya ang mga fans ng Yu Yu Hakusho, anong masasabi mo sa pagpaslang niya kila Yusuke, Kurama, Hiei, at Keiko? Sa totoo lang, masaya at nakakahinga na ako ng maluwag kapag naiisip kong sa wakas ay natapos ko na ang Yu Yu Hakusho. Hindi naman dahil sa wala na akong pakialam sa ginawa ko, pero pakiramdam ko kasi ay nahigitan na ng stress level ko ang kagustuhan kong patuloy na magtrabaho. Pakiramdam ko, yung 6 na buwan bago dumating yung kahuli-hulihang chapter ay sadyang napakahaba para sa akin. Para sabihin sa inyo ang totoo, napagdesisyonan ng tapusin ang Yu Yu Hakusho noon pang Disyembre ng 1993. O sabihin na lang natin na yun ang desisyon na ipinuwersa ko sa editorial staff. Napakaraming dahilan sa likod nito, all in all, mga nasa 50 malalaki at maliliit na rason, ngunit kung pagsasama-samahin, ito ang mga pinakamalalaking dahilan. Una, ang kalusugan ko. Ikalawa, mga naiisip ko kung bakit ba ako nagsusulat ng manga. At ikatlo, ang kagustuhan kong sumubok ng ibang mga bagay bukod sa pagtatrabaho. Yung ikatlong punto ay labas na sa katanungan bilang isang profesional na manga writer. Basically, nais kong magawa ang mga hilig ko, makapagpahinga at makatulog hanggat gusto ko. Karamihan sa 50 mga dahilan ko ay dito nabibilang. Ang dahilan noong unang punto ay dahil sobrang tagal ko nang hindi napupunan yung ikatlo. Simula kasi noong nagsimulang mailimbag ang Yu Yu Hakusho hanggang sa magsimula ang Dark Tournament, may kalahating araw lamang ako kada linggo upang makapag-break at ginagamit ko ang mga oras na yun sa pagtulog. Bukod doon, yung mga natitirang oras ko ay para na lamang sa pag-idlip. Kung gusto ko namang maglibang, magagawa ko lamang yon kung babawasan ko ang oras ng tulog ko. Noong umpisa, nag-e-enjoy naman ako kahit papano. Pero yung HP ko ay dahan-dahan nang bumabagsak. At noong oras na kinailangan kong magsulat ng one-shot na may 31 pahina na kailangan ko pang sabayan ng pagkukulay, nagsimula na ring sumakit ang puso ko sa tuwing nagtatrabaho ako ng walang tulog, hanggang sa napadalas na nga ng napadalas ang pagsakit. At dito na nga ako nagsimulang mapaisip tungkol sa kinakailangang oras sa pagsusulat ng manga. Sa isip-isip ko, hindi ko na siguro kayang makipagsabayan sa regular na oras, pero kung matutulog naman ako hanggang kailan ko gusto, sa tuwing gusto ko, gaano naman karami ang matatapos ko. Sinubukan ko yon. Nagsimula akong mahuli sa natakdang oras, pero sinubukan ko ring makakuha ng tulog gabi-gabi. Sa mga panahon na to,
Ang pakiramdam ko tungkol sa pagsusulat ng manga bilang isang propesyon ay unti-unti nang nagbabago. Sa isip-isip ko, ayokong mamatay dahil sa sobrang pagtatrabaho. Kung mamatay ako, gustong kong ginagawa ko ang gusto ko o nagdodrawing ako ng manga dahil masaya ako. Nakakatakot ang color pages. Nakakatakot ang paggawa ng one-shots. Nagsimula na rin akong gumamit ng ilang sandali bago matulog para lamang magpatanggal ng stress. Mas lalo akong nahuli. At mas lalo nga tong lumala noong nasa puntong naglalaban na si Sensui at Yusuke. Sa panahon rin na to, na-realize kong nagsisimula na rin akong makaramdam ng iba't ibang klase ng stress. Dahil itinigil kong i-overwork ang katawan ko para magbawas ng stress. Na-stress naman ako dahil hindi na ako makapag-drawing ng manga na magugustuhan ko. At dito na nga papasok yung ikalawang punto. Naniniwala ako na ang lahat ng taong gumuguhit ay nagnanais na magustuhan ng iba ang iginuhit nila. Pero isang tong ambisyon na matagal ko nang inihinto at natanggap. Nangyari yon dahil noong magsisimula pa lamang ako, ipakita sa akin ng editor ko ang isang manga page mula kay Hagiwara Kazushi. Naisip ko noon na kung magiging totoo lamang ako sa sarili ko, ang drawing ko ay hindi kailanman pwedeng ipangtapat sa isang tulad nun. Pero sa kabila nun, kahit kailan ay hindi ko pa rin natanggal ang kagustuhan kong makalikha at makapag-drawing ng manga kahit hindi nagpapatulong sa ibang tao. May ilang pagkakataon noong kasagsagan ng Yu Yu Hakusho na natapos ko ang lahat ng manuscript ng ako lang. At yung mga pagkakataon rin na yun ay yung mismong mga panahon kung saan ang stress level ko ay nasa pinakamataas. Hindi ko alam kung mayroong makakaintindi. Pero kapag nai-stress ako dahil hindi ako kontento sa nilikha kong manga, ang tanging paraan lamang para matanggal o mabawasan ang stress na yun ay kailangan kong i-drawing o tapusin ang manga ko ng sarili ko lang. Bilang resulta, hindi maganda ang kinalabasan ng mga chapter na yon. Yung mga character at background ay napagulo. Yung one-shot na may pamagat na two shots, Karasu versus Kurama, Yusuke versus Sensui. Yung eksena ng unang pagkikita ni Yusuke at Raisen, karamihan doon ako lamang ang nagtrabaho. Yung huling dalawa ay natapos ko kalahating araw bago ang aking deadline. Gaya ng nahulaan at pinuna ng mga reader sa liham. Pwedeng masabi na dahil dito ay pumalpak ako bilang isang profesional. Pero kontento ako. Ang iniisip ko na lang ay kahit ano pang sabihin ng iba. Kahit pa magulo ang kinalabasan ng mga pahina, ang gusto ko ay ako lang ang magdadrawing ng lahat. At wala akong dahilan para hindi ganito ang gawin. Nalulungkot man ako na sabihin to pero nagalugad ko na lahat ng posibleng patutunguhan ng bawat Yu Yu Hakusho character na katanggap-tanggap para sa isang professional publication. At tanging mga magagawa ko lamang sa puntong yon ay ang bigyan ng mga pagbabago ang mga character o ang ulitin ng ulitin ang kaparehong kwento hanggang sa magsawa ang mga mambabasa. Ang pagbabasakali ko na bigyan ng pagbabago ang mga character ay syempre hindi pinahintulutan ng aking publisher na Jump o Shueisha. Sa puntong yon, wala na akong lakas, isip man o pisikal para gawin ang isang bagay ng paulit-ulit. At dahil doon, ginawa ko na nga ang matagal ko nang gustong gawin. Kung ako man ay magkakaroon ng mahabang series sa Jump, tatapusin ko yon sa paraang gusto ko. Alam kong ang Jump ay binibitawan ang isang manga pagkatapos ng 10 linggo na mababa na ang popularidad nito base sa mga survey. At alam ko na to bago pa ako magtrabaho sa kanila. Nakaka-encourage ang sistema na to para sa akin at marami akong natutunan dahil nalalaman ko ang mga reaksyon ng mga mambabasa. Pero sa huli, nalaman kong ang gusto ko lang pala ay ang magsulat ng manga para sa sarili ko nang hindi iniisip kung anong magiging reaksyon ng iba. Hindi ako naniniwala na may maiisip pa ako na pwedeng pumasok sa standard ng Jump, kaya hindi ko nasusubukan. Kaya bilang pagtatapos, ang dahilan kaya winakasan ko na ang Yu Yu Hakusho ay dahil sa aking pagiging makasarili. Humihingi ako ng tawad.